If your goal in life is to make more money and live an easy, luxurious lifestyle, stay in Dubai. If your goal in life is to feel the security of living unconditionally as a citizen of a developed country, move to Canada. Ultimately, the choice between Canada and Dubai depends on your personal priorities and what you value most in life. The most important things in life are not things. Hi everyone! Welcome back to our channel. Kumusta po tayong lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo. Pero bago natin simulan to, huwag muna natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify tayo sa mga upcoming videos natin. Ang video na to ay patungkol naman na kung saan ba ang much better na manirahan at magtrabaho. Sa Dubai ba o sa Canada? Sa lahat po ng mga nangangarap na makapunta dito sa Canada, timbang-timbangin muna natin ang mga bagay-bagay. Nararapat bang tumuloy dito sa Canada o kailangan na lang magstay sa Dubai? Simulan na natin. Babanggitin ko muna yung Dubai. Una, ang sahod sa Dubai ay malaki. Walang tax deduction ito. Kumbaga, natatanggap natin ng buo. At dahil dito, kung gusto mong mag-save, ay makapag-save ka. Kung gusto mong magpadala ng malaki at tumulong sa mga taong mahal mo sa buhay, ay makapagbigay ka ng malaking halaga. At hindi lang yan, nasusunod mo ang mga luho mo sa Dubai dahil malaki nga ang sahuran, di ba? Nakakapaglakwatsa ka at nagagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin. Pag nag-open tayo ng debit or savings account, ay wala tayong monthly or annual fee. At hindi lang yan, pag tayo ay OFW, tayo ay may libreng annual ticket from the employer. Although hindi lahat ng employer ay nagbibigay ng yearly ticket. Mostly, every 2 years, merong free ticket. Pero nung sa panahon ko, nung nandyan ako sa Dubai, meron akong yearly ticket from the company. Ang sasakyan sa Dubai ay hindi necessity dahil marami tayong mapagpilian. Merong metro, merong taxi, merong bus, at merong car lift. Tirahan ay mas madaling makahanap ng matitirhan dyan sa Dubai. At kung gusto mong makatipid, makakakita ka ng bed space o di kaya partition, kumuha ng isang room at maghahanap ng mga kasama. Nakakatipid talaga ng bonggang-bongga pag ganitong mga diskarte. Pagdating naman sa healthcare, ay maganda ang healthcare dyan. Lalo na pag may insurance tayo sa company. Halimbawa, pupunta tayo sa clinic. Meron tayong ipapaskan sa katawan natin. Mabilis lang punta ka dun sa kung saan tayo magpaskan. Nakukuha ka agad ang result at malalaman mo kaagad kung ano ang sakit mo. At pagdating naman sa weather, ay ang ganda ng weather dyan sa Dubai. All year, summer. May winter, mga September, medyo malamig-lamig na yan hanggang December or February. Pero ang lamig ng Dubai is katamtaman lang. Masasanay ka din sa init, lalo na pagka natagal-tagal ka na dyan, medyo okay na lang ang summer at humidity dyan. Pagdating naman sa pagkain, nakakain mo lahat ng gusto mo dyan sa Dubai. Lalo na pag nakatira ka sa may Al Riga Metro Station. Pagbaba mo pa lang ng building, ay marami ka na nakikitang nakahilerang restaurant. May Lebanese restaurant, may Indian restaurant, may Arabic restaurant, may lahat na ng klase ng restaurant, lahat ng klaseng pagkain Pinoy, nandyan. Makakain mo kung gugustuhin mo. Mabilis lang makakita ng pagkain na gusto mong kainin pag natakam ka. Maganda talaga dyan sa Dubai. Nandiyan na lahat ng kailangan mo at malapit pa sa Pilipinas ito. Kaya lang, para sa akin wala tayong kasiguraduhan sa status natin. Ngayon masaya ka kasi may trabaho ka. Paano kung kinabukasan ay wala ka ng trabaho? Katulad nung nangyari nung pandemic. Diba maraming nawalan ng trabaho? At marami ang nahihirapan nung mga panahon na yon. Marami ang nawalan ng status. Sa Dubai ay hindi tayo magiging permanent residence o di kaya'y magiging citizen. Unless na lang siguro kung makapag-asawa ng Emirati. Eto pa, hindi tayo basta-basta makabili ng property dyan sa Dubai. Unless na lang siguro kung ipinanganak tayong mayaman o di kaya'y mga businessman tayo. Kung sa mga katulad ko lang na simpleng tao at
nagsusumika para magkaroon ng comfortable na buhay. Para sa akin, ay hindi ideal manirahan sa Dubai na pang long term. Ngayon naman ay babanggitin ko ang sa Canada. Una ay ang sahod. 2 beses sumahod dito. Kumbaga, compare natin sa Pinas, 15-30 ng buwan sumasahod. Maganda sana. Kaso lang, 2 beses ka ding magkaroon ng tax deduction. At hindi lang yan, marami pang i-deduct sa'yo, lalo na pag nakakuha ka ng permanent job. Panoorin natin tong video na to para magka-ideya tayo kung ano-ano yung mga deductions natin at kung magkano na lang ang matira sa sahod mo pag permanent job ang napasukan mo. Hindi po totoo yung sinasabi na pag pupunta ka ng Canada ay yayaman ka. Hindi po ganon. Huwag masyadong mataas ang expectation natin dito sa Canada. Hindi ibig sabihin na malaki ang sahod mo dyan sa Dubai o magiging doble mo ang income dito sa Canada. Unlike sa Dubai, kung mag-open ka ng bank accounts, walang fee. Pero dito sa Canada, merong monthly fee. Tinago mo na ngayong pera sa kanila, ay magbabayad ka pa ng fee annually. Kaya medyo luging konti, di ba? Mostly, dito sa Canada, nisisiti ang sasakyan dahil ang weather ay napaka-harsh. Depende kung saang lugar ka. Pagdating naman sa tirahan dito, ay mahirap maghanap at medyo may kamahalan to. Kung kukuha ka ng isang room, nag-range sa 700 hanggang 950. Isang room yon. Kung gaano kalavish ang buhay mo doon sa Dubai, ito ay kabaliktaran naman dito sa Canada. Ang mga tao dito ay simpleng pamumuhay lamang. Hindi mo nga makikita kung sino ang mayaman o kung sino ang mahirap dahil level lang lahat ang tao dito. Pagdating naman sa pag-aaral ng mga bata, libre ang paaral ng elementary hanggang high school. May mga anak kang below 18 years old at low income ka, may makukuha kang support sa government. At pag ang mga bata ay magka-college or mag-university, ay makakukuha sila ng grant or student loan sa government. Pagdating naman sa healthcare, ay medyo mahihirapan tayo, lalo na pag nakatira ka sa big cities. Dahil kukonti lang ang doktor at hindi nila masyadong ma-accommodate ang mga pasyente. Kaya pag pumupunta ang isang pasyente sa emergency, dapat critical ka muna bago ka intindihin. Pero kung sa tingin ng mga doktor na medyo kaya-kaya mo pa, ay hindi ka nila uunahin. Kung halimbawa, magpa-blood work or kung magpa-CT scan tayo, ay kailangan pa ng appointment ito. At kailangan mo mag-antay dahil marami pang nauuna sa'yo. Pwede kang maging permanent residence dito sa Canada. At kung eligible ka na mag-apply ng citizenship, ay pwedeng-pwede din. Ang weather naman dito ay paiba-iba. Merong summer, winter, fall, at spring. Napakahaba ng winter dito. Umaabot ng 6 to 7 months. Walang discrimination dito sa Canada. Lalong-lalo na ang mga tao dito ay napaka-polite nila. Sa Dubai, pag natatrabaho ka sa customer service, ay puno ka ng reklamo araw-araw. Kahit na excellent service na ang binigay mo, meron ka pa rin makikitang nagko-complain sa iyo. Sana po nakatulong ang video na to. Maraming salamat po sa pagpapanood at huwag po nating kalimutang mag-subscribe. Ingat po! Bye! God bless!